po Oh, ano, ika nga po ninyo, hindi na baling ano, 'di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Opo. yun, Following that yun. logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Mhm. Matagal na niya sinasabi yan, Mhm. na magpapahuli ako kahit na Opo, natuloy. opo. Senator Bato, Yes. opo. I just have to, interrupt a bit ano po para nga din po sa maraming katanungan ng mga nakikinig ngayon sa atin. Simulan ko po doon sa inyong sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman yun. Ano Yes, po. Ted. Opo. Pero, Senator Bato, nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung make my day, sige, ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, pusasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako gano'n katanga na magpapahuli. Kaya I have to, yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Mhm. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, 'di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon ano reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo noon eh. Paano po namin dapat tangkilikin 'yon? Kasi noon naman kasi binigyan ako ng assurance ni Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin 2 beses na huwag ka maniwala dyan ba to. Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na is papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So gano'n, katapang yung aking stance noon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alam nga naman, magtapang-tapangan pa rin ako na hamunin ko si President BBM na, sige, isurrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo, Tao lang opo. tayo. Sorry po, tao lang. Ika nga po, lahat naman po tayo ay nahaharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw no, ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, ano po, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Bababa talaga ang dignidad mo doon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Sabi, walang kuha nito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman din, yung mga nagkikita, before that, I would like to tell those bashers na you are entitled to your own opinion. You're entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang nalagay sa aking pinasadlakan ngayon,
I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro ang gagawin ninyo. Ang ititul kayo sa inyong opinion dyan, respeto ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. Huwag kang magpapasakop sa mga dayuhan na ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, Sir. Opo. Pero Senator, meron din po mga nag-ahambing sa inyo no, po ng dating Pangulong Duterte. At the time na siya po naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor. No? Meron pong mga nag-oobserba sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, and then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga, yung pagiging supposed to be po, parang statesman, na naharap sa ganung pagsubok, pero kayo, yung nga, takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin, yung pagkukumpara sa inyo sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumari pa sa takbo. Again. Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I'm just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun. And he chose to be arrested. Gusto niyang suluhin yung problema. Hindi na niya kami idamay. Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat yan. That's the commander na hinahanap natin. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kahit sabihin mo, statesman ka dyan. Anong statesman dyan na hulihin ka, tumakbo ka na. Praktikal lang ako, praktikal lang talaga ako. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ay iba talaga yun. At prepared na prepared siya. Kaya nga siya, in-advisean, tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, Sir, may naka-ready na dito na huhulihin kayo. Lahat ng airport, ready na, hulihin kayo. Sinabihan ko yung mga kasama niya, paabot si Pangulong Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero insisting talaga siya umuwi. Gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga. Gusto magpahuli. Ako naman, ang plano ko talaga ay hindi rin magpapahuli. Dahil hindi ko talaga recognize. Pero yung nga po, ika nga po ninyo, hindi na baling, di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Matagal na niya sinasabi yan, na magpapahuli ako. Kahit na in-advisean siya na huwag magpahuli. Opo. Gusto rin niya magpapahuli talaga. Sabi niya, given my age. Wala na, okay na ako. So kumbaga Senator Bato, again ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the President is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc. Paano po 'yon? Ano pong again sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what? Sabihin niyo, wala akong isang salita. Yun ang gusto nilang marinig sa akin. Wala akong isang salita. Sabi ko, sige, hulihin niyo ako. Tingnan natin. Hulihin niyo ako. Ganun naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, punta ka dito, hulihin mo ako at magsusurrender ako sa'yo. Hindi ko naman sinabi yun. Punta ka lang dito, hulihin mo ako. Tingnan natin kung mahuli mo ako. Wala naman kung sinabing gano'n. Tingnan mo kung mahuli mo ako. Wala naman kung sinabing gano'n. Kasi sabi ko lang, sige, hulihin mo ako. Outburst of emotion yun, Ted. Outburst of emotion. Opo. Yung outburst of emotion. Sir, ito pong sitwasyon ninyo ngayon, meron kayong protective custody sa Senado, yung po ding kaisipan na you are putting the entire institution in a bad light. Meaning, nadamay na po ang institusyon. Kasi nga din po, although we respect, meron po mga sangayon dito, may mga supporters kayo sa labas ng Senado, pero meron din pong kaisipan na
Bakit na lang, gaya po ng sinasabi ngayon, by the way, ng ilang minority senators na kung maaari kayo ay magpasailalim na nga, ano, dito po sa prosesong ito, meaning sana nga maipatupad yung arrest warrant and then you go with the process kung ano man po ang gagawin po ng executive sa inyo, na sa ganun, hindi na pumadamay pa ang buong Senado as an institution. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, irespeto ko yung opinion nila. 5 sila na nagsasabing ganon. At yung iba naman ang sinasabi. Huwag kang huwag kang huwag ka muna magpahuli at i-exhaust mo lahat ng all available legal remedies bago ka finally. Kung wala na talaga, so wala na ibang paraan. So yun ang gagawin natin. Pero huwag naman silang atat na mag-surrender kagad ako. Grabe naman sila. Sa tagal namin nagsasama sa Senado, gano'n na lang na ikuan tayo. Parang, ano tawag sa Bisaya, patid, abugin ka. Yung parang, chuk, alis ka dito at ginugulo mo lang Senado. Bakit? Hindi pa ba ito nangyari noon? Masyado lang sila selective. Sa panahon ni Trillanes, nangyari yan. Panahon ni De Lima, nangyari yung ganyan. Iba nga lang sitwasyon namin. Dahil sa kanila talagang obligado sila mag-surrender because mayroong warrant from a competent Filipino court. Merong warrant sila. Pero ako wala namang warrant coming from a competent court. Opo. Senator, Senator, ICC man ang warrant na hawak opo, nila. international, So, opo. kanino ko surrender? Gusto niya, mag-surrender kagad ako doon sa ICC. Senator, yung pong pahayag ninyo na kayo po ay Pilipino, ano po, kayo dapat bigyan proteksyon ng ating gobyerno, ng Estado, and then kaninyo, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong inargabyado. Tama ba rinig ko? Wala ho kayong mga, di ba, mga kung ano man pong pagkakasala sa bayan. Sa kabilang banda po, yung mga victims and the families of EJK, iba ang sinasabi. So, paano po, ang inyong mensahe tatanggapin kaya noong mga napatay na mga pulis at questionable umanong pagkakapatay na ang sinasabing pinanggalingan ng utos, kundi man utos direkta, inspirasyon ay ang mga pahayag nyo nung kayo nakaupo pa bilang Chief PNP? There are always two sides of the coin, Ted. That's normal. Merong pabor, at merong hindi pabor sa iyong ginagawa. Kaya, titingnan ko lang naman kung sabihin mo maraming hindi pabor, mas marami naman ako nakikitang pumapabor sa ginawa natin. At yung nga natin, since graduate ako ng PMA-TED, I've been serving this country faithfully to the best of my ability. Binuhos ko yung aking buhay dito sa serbisyo. Lahat ginawa ko para magampanan yung aking katungkulan. Faithfully. Tapos ngayon, at the end of the day, yun lang palang mangyayari sa akin, yung bansa, yung gobyerno na aking pinagsiserbisyuhan, yun din para ang gobyerno na sa Tagalog yung magkanulo sa akin doon sa foreign court, yun din lang pala. So, masakit para sa akin. Masakit sa akin. Wala naman akong talagang pinatay diyan sa war on drugs. Wala man akong binaril. Wala man akong inutosan na patayin mo yan. Never ako nag-utos ng gano'n, ng illegal order. So, kaya doon masasabi ko sa punto niya na masakit. It's very unfair. It's very unfair for me at saka sa Philippine National Police na apektado diyan sa war on drugs. Very unfair. Senator Bato, earlier po nabanggit niyo na kaya ho kayo din napilitang pumasok, kung tama yung word ko, napilitan, dahil nga sa inyong desire to change the leadership in the Senate. Opo. Ano ho ang pinanggagalingan ng desire na iyon? Ang desire na iyon na lumabas ang katotohanan, Ted. About what? Yan, hanggat itong mga problema natin sa flood control scandal. Kasi kung hindi namin mababawi ang liderato ng Senado, sila pa rin na may hawak sa lahat, at sila pa rin ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay nakikita ko sa takbo ng mga hearing ay may problema. Merong pinagtatak. Yung nangyayari.
Whereas yung panahon ni Senator Marcolita, no holds barred yun. Lahat ng dapat ilantad ninyo. So, kailangan, for the benefit of the Filipino people, sobra na, tama na yung korupsyon na nangyari. Grabe na. Ngayon, andyan, makikita natin na para bang hindi full-blown yung ginagawang investigation. Opo. So, kailangan talagang lumabas ang katotohanan dito. Okay. So, Opo. in order to effect that change, we have to change legacy. Alright. So, inyo rin po nabanggit na yung mga dahilan, 1, 2, 3 kanina, ang binanggit din po ninyo, yung paparating na impeachment, no, ni VP Sara. Kaya ho kayo talagang naobliga rin na magsumipot na personally. So, hindi maitatanggi na itong change of leadership na ito sa Senado ay may kaugnayan talaga sa impeachment ni VP Sara. Ted, walang minority na gusto mananatili sa minority. Lahat ng minority gusto maging majority. That's a normal yan sa Senado. So, with or without the impeachment, gustong-gusto namin na bumalik sa majority. So, hindi natin pwedeng i-connect yung impeachment doon sa pag-aagaw ng liderato. Hindi natin may connect. Dahil kahit na walang impeachment, gusto namin talagang mabalik sa amin yung mayorya sa Senado. So, kumbaga, sir, yung dahilan nyo kaninyo, yung mga dahilan na iyon, kung ba't kayo na personal pong naobligang sumipot, na kaninyo may kaugnayan sa impeachment, ano po iyon? Yung kanina sinasabi po ninyo, as in walang kaugnayan itong change of leadership sa paghahanda ng majority identified with the VP? Sabihin mo natin na konektado yan, pero para sa akin, walang connect talaga yan. Walang connect. Gustong-gusto namin talaga maagaw ang liderato ng Senado. Opo. Gusto niyo maagaw pero pagdating naman sa impeachment, alam naman natin na impeachment is quasi-political, quasi-judicial undertaking, di ba? So hindi mo talaga maiiwasan na papasok yung mga personal biases ng mga senador. Kahit na during the impeachment trial, kami ay nasa minority pa rin. It doesn't change our vote. It doesn't change our vote kung minority kami o majority. Opo. Kahit na yung mga tao na yan nasa majority, pagdating sa butuhan, they will vote according to their conscience naman . So may individual decision yan. Hindi yan kung majority o minority ka, ganitong boto mo. Hindi naman ganun. Opo. Individual naman ang pagboto. Regardless kung sinong nakaupo as majority o sino nakaupo as minority. Individualize ang pagboboto. Opo. Senator Bato, I have to beg for your indulgence sa katanungan na ito, no? Kasi ang dami hudi ngayon na mga sa amin pong feedback section itong isyong ito. I just have to really ask you about this. You are claiming na nahihiya nga kayo, no, sa taong bayan dito nga sa mga naghahanap sa inyo because you've been out, no? Absent ho kayo in the Senate for almost 7 months, no? At ang claim ninyo kahapon, wala kayong tinanggap na sweldo. May mga taong nagdududa. Will you be transparent enough na ilabas po ang mga records in the Senate para patunayan po na wala kayong talagang tinanggap na sweldo as senator during your absence? Hindi, Ted. Hindi mali yung pagkaintindi na sa sinabi ko. Ganito yun. Habang wala ako, ang nag-claim ng sweldo ko, yung aking sekretary. Tinatago niya yung sweldo ko. Hindi mo niya ibigay sa akin. Nakatago ako . Nakatago ako. So, meaning, wala akong natatanggap sa akin personal . Pero nandun sa sekretary ko. So, paalam ka sa akin, sir, hindi mo man ito nagagamit. Tapos, mayroong kalamidad dito sa ganitong lugar. Gusto natin sanang makabigay ng relief goods doon. Pwede bang gamitin ito pang relief operation? Yung iba ginamit. Pero yung iba naman, andyan intact, nakasilyado pa, naka-envelope pa. Hindi ko pa nga nakita ngayon na nakabalik na ako . Andyan pa yun. Pero yung latest, I don't know kung last 2 months o last 1 month. Sinabihan ko na yung secretary ko na huwag mo lang kunin yung sweldo natin, nakakahiya na. Huwag mo lang kunin. So hindi ko alam kung last 2 months 2 months o 1 month hindi na kinuha. Pero yung iba kinuha, pero nasa secretary ko, hindi na ibigay sa akin. Dahil wala nga ako, nagtatago nga ako . So, ganun ang sitwasyon. Opo. So sumweldo pa rin kayo kaninyo pero naandyan po yung cheque. Yung iba ho na in cash para sa mga relief ka ninyo, pero naandyan pa yung cheque na ibahan ninyo pa nabubuksan.
Hindi, kinukuha yung sweldo ko is, cash na yan eh. Pagka release ng land bank, cash na yan. Cash Kaya na. lang, naka-sealed. O cash na, naka-envelope na. Cash naman yan dati galing sa land bank. Okay, so sumisweldo pa rin kayo, ibig sabihin, no? Opo. Kung sumisweldo, wala naman silang karapatan na i-cut off ang aking sweldo. Wala man yan sa batas.